gumawa ng malakas na kalabog, ang pagbagsak ng dala niyang plastic container, kumalat sa malamig, at makintab na sahig ng hallway ang niluto niyang adobo, ang paboritong ulam ni Brian. Ang amoy ng tuyo at suka ay biglang pumuno sa hangin. Isang pamilyar na amoy na dati nagdudulot sa kanya ng saya, pero ngayon ay parang laso na sumasakal sa kanyang paghinga. Nakatayo lang si Juliana sa labas ng bahagyang bukas na pinto ng opisina. Hindi niya maramdaman ang lamig. Hindi niya marinig ang sarili niyang paghinga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging gumagalaw na lang ay ang dalawang anino sa loob. Ang anino ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang anino ni Brian, at ang anino ng isang babae na nakapulupot dito, na para bang isang ahas. Hindi maaari. Paulit-ulit na bulong ng kanyang isip. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkakamali lang siya ng nakikita, na baka pagod lang siya mula sa trabaho. Ngunit malinaw pa sa sikat ng araw ang tanawin sa kanyang harapan. Ang mga labi ni Brian, ang mga labing iyon na nangako sa kanya ng pagmamahal, ay nakalapat sa mga labi ng ibang babae. Si Michelle, ang pamangkin ng boss nito. Nakita niya ang paggalaw ng mga kamay ni Brian sa baywang nito, ang paraan ng paghaplos na dati ay sa kanya lamang. Naramdaman ni Juliana ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan, na para bang binuhusan siya ng isang drum ng nagyeyelong tubig. Nagsimula sa kanyang mga paa, umakyat sa kanyang mga binti, hanggang sa manigas ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tapos isa pa. Sunod-sunod. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan lang niyang dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at mapait. Sa wakas, sa gitna ng paninikip ng kanyang dibdib, isang salita lang ang nagawang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salita na puno ng sakit at pagtataka. Brian? Ang boses niya ay basag at halos pabulong, ngunit sapat na iyon para mabasag ang katahimikan sa loob ng opisina. Gulat na napahiwalay ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Brian nang makita siya. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng pagkasuklam at pagkataranta. Juliana, utal nito, habang mabilis na inaayos ang gusot niyang polo. Anong ginagawa mo rito? Pero hindi kay Brian napunta ang atensyon ni Juliana. Napako ang tingin niya kay Michelle, na sa halip na matakot o mahiya, ay tinaasan pa siya ng kilay. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi nitong mapula. Hindi ba halata, Brian? Sabi ni Michelle, ang boses ay puno ng panguuyam. Nandito siya para masira ang kasiyahan natin. Tumahimik ka, Michelle, saway ni Brian, pero walang bigat ang kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Juliana, pilit na pinipigilan ng paghikbi. 5 taon, Brian, sabi niya. Nanginginig ang boses. 5 taon. Para lang dito? Nag-iwas ng tingin si Brian. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Juliana na puno ng luha at sakit. Juliana, mag-usap tayo. Mag-usap? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Juliana. Anong pag-uusapan natin, Brian? Kung gaano katagal mo na akong ginagago, kung paano mo pinagsabay ang pagmamahal ko at ang ambisyon mo. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Brian. Ang pagkataranta ay napalitan na ng inis. Kailangan ko to para sa karir ko, para sa kinabukasan natin. Kinabukasan natin? Muling tanong ni Juliana, hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Michelle na nakahalukip-kip na ngayon at parang nanonood lang ng isang pelikula. Siya ba ang kinabukasan natin, Brian? Sabihin mo sa akin. Hindi nakasagot si Brian. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Iyon na ang kumpirmasyon. Iyon na ang patalim na tuluyang tumapos sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Juliana. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napayuko siya. At doon na tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay may dalang ala-ala,
Ang unang pagkikita nila, ang unang halik, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat ng iyon ay nagiging abo na ngayon sa kanyang harapan. Juliana, please, huwag! Putol niya sa sasabihin ni Brian. Ang boses ay mahina, ngunit matigas. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Simula ngayon, wala ka ng karapatan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi na niya tinapunan ng tingin ang adobong nakakalat sa sahig. Hindi na niya nilingon pa ang lalaking minahal niya ng buong puso. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Naglakad siya palayo sa opisinang yon, palayo sa 5 taong inakala niyang totoo, palayo sa buhay na pinangarap niya. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Para bang nakikidalamhati sa kanya ang kalangitan, ngunit hindi niya ininda ang lamig ng ulan na bumabasa sa kanyang damit. Mas malamig pa ang puso niya. Tumakbo siya. Walang direksyon. Ang gusto lang niya ay makalayo, makatakas sa sakit. Ngunit saan man siya magpunta, dala-dala niya ito. Sa isang madilim na eskinita, hindi na kinaya ng kanyang mga binti. Napaluhod siya sa basang semento, ang mga palad ay sumubsob sa sahig. Doon, sa gitna ng malakas na ulan at ng mga dumaraang sasakyan, humagulgol siya ng humagulgol. Ang kanyang iyak ay puno ng sakit, ng galit, ng panghihinayang. Bigla, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanya. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa passenger side. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob. Ang tanging nakikita niya ay ang silhouette ng isang lalaki. Isang malamig at walang emosyong boses ang bumasag sa ingay ng ulan. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Hindi gumalaw si Juliana. Nanatili siyang nakaluhod sa basang semento habang ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang likod. Tumingala siya. Sinisilip ang taong nasa loob ng mamahaling sasakyan. Wala siyang masabi. Tila naubos na ang lahat ng salita sa kanyang katawan. Nakita niyang bumuntong hininga ang lalaki. Maingat itong lumabas ng sasakyan, pinapayungan ng sarili ng isang malaking itim na payong. Lumakad ito, palapit sa kanya. Ang suot nitong leather shoes na kumikinang ay huminto mismo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ka pwedeng manatili dito, sabi ulit ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at formal, walang bahid ng anumang awa o simpatya. Magkakasakit ka. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Nag-atubili si Juliana. Isang estranghero. Pero sa puntong yon, wala na siyang pakialam. Anong mas masama pa ang pwedeng mangyari? Tinanggap niya ang kamay nito. Naramdaman niya ang lakas sa pagkakahawak nito habang tinutulungan siyang tumayo. Nang makatayo siya, saka lang niya nakita nang malinaw ang mukha nito. Matangos ang ilong, manipis ang mga labi, at ang mga mata nito ay malamig at tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Saan ka nakatira? Tanong nito. Sinabi ni Juliana ang address ng maliit na apartment na inuupahan niya. Walang imik na pinagbuksan siya ng pinto ng lalaki at marahang iginiya papasok sa sasakyan. Ang loob nito ay amoy mamahaling leather at malinis, isang malaking pagkakaiba sa gulo ng kanyang buhay ngayon. Tahimik lang ang naging biyahe nila. Inabutan siya ng lalaki ng isang panyo. Tinanggap niya ito at pinunasan ang kanyang mukha. Salamat, mahinang sabi niya. Tumangulang ito bilang sagot. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanyang apartment building, akala niya ay aalis na ito. Ngunit muli itong bumaba. Dala pa rin ang payong at hinatid siya hanggang sa tapat ng kanyang pinto. Bago siya pumasok, may kinuha ang lalaki sa wallet nito. Isang business card. Nathaniel de la Vega. Sabi nito, ipinakikilala ang sarili. Kung kailangan mo ng kahit ano, tumawag ka. At pagkatapos noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iiwan si Juliana na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Basang-basa
Nalilito at hawak ang isang piraso ng mamahaling papel. Ilang araw ang lumipas, hindi tinawagan ni Juliana si Nathaniel dahil sa hiya, dahil sa pride, at dahil na rin sa pag-aakalang isa lang iyong formalidad. Ginugol niya ang mga sumunod na araw na parang isang multo. Nakakulong sa kanyang kwarto, umiiyak, at paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung saan siya nagkamali. Hindi siya kumakain, hindi siya sumasagot sa mga tawag mula sa kanyang ina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na butas sa kanyang dibdib. Isang sugat na hindi niya alam kung paano hihilom. Isang umaga, isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya. Nang buksan niya ito, ang masungit na mukha ng landlady ang sumalubong sa kanya. Hawak ang isang puting sobre. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad, Juliana. Sabi nito, pasensya na, pero kailangan mo nang umalis sa katapusan ng linggo. Parang binuhusan ulit siya ng malamig na tubig. Tiningnan niya ang laman ng kanyang wallet. Ilang daang piso na lang. Ang sahod niya ay naibigay na niya kay Brian noong nakaraang linggo para daw sa savings nila. Ang savings na marahil ay ginastos na nito kasama si Michelle. Napaupo siya sa sahig. Ubos na siya. Wasak na ang puso niya. At ngayon, wala pa siyang pupuntahan. Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may kumatok ulit sa pinto. Inisip niyang baka bumalik ang landlady. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Natigilan siya. Si Nathaniel de la Vega. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto, nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa luma at masikip na pasilyo ng kanyang apartment. Mr. de la Vega? Nagtatakang tanong niya. Maari ba akong pumasok? Tanong nito. Ang boses ay kasing formal pa rin ng dati. Walang nagawa si Juliana kundi ang pagbuksan nito. Pumasok si Nathaniel at inilibot ang tingin sa maliit niyang apartment. Nakita nito ang eviction notice sa ibabaw ng mesa. Umupo ito sa nag-iisang upuan na parang hindi nababagay sa kanya at naglabas ng isang makapal na folder mula sa dala nitong briefcase. Ipinatong nito yon sa maliit na mesa. May alok ako para sa iyo, Juliana. Panimula nito. Napakunot ang noo ni Juliana. Alok? I know about what happened. Diretsong sabi ni Nathaniel. Brian and Michelle, alam ko rin ang sitwasyon mo ngayon. Pinaimbestigahan mo ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. I do my research. Simpleng sagot nito. Binuksan nito ang folder. Diretsuhin na kita. Kailangan ko ng isang anak. Isang tagapagmana. Ang nanay ko ay may sakit at gusto na niyang makita ang kanyang apo bago siya mawala. Hindi maintindihan ni Juliana kung saan patungo ang usapan. Kailangan ko rin ng isang babae na magpapanggap na girlfriend ko sa loob ng 1 taon para matigil na ang pressure sa akin na magpakasal. Dagdag nito. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At ikaw ang napili ko. Natawa si Juliana. Isang tawang walang saya. Nagbibiro ka ba? Anong tingin mo sa akin? Hindi natinag si Nathaniel. I will pay you 10 million pesos. Natigil sa pagtawa si Juliana. 10 milyon. Ang perang yon ay hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya sa buong buhay niya. Bibigyan mo ako ng isang anak. Pagpapatuloy ni Nathaniel na para bang isang business transaction lang ang lahat. Magpapanggap kang mahal mo ako sa harap ng pamilya ko at ng lahat. Pagkatapos ng 1 taon o kapag naipanganak mo na ang bata, malaya ka nang umalis dala ang pera. Ang bata ay maiiwan sa akin. Napatayo si Juliana. Ang alok ay parang isang malaking sampal, isang insulto. Pero habang nakatingin siya sa mukha ni Nathaniel na walang emosyon at habang naaalala niya ang eviction notice, ang kawalan ng pera at ang sakit ng pagtataksil ni Brian, isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing ito na ang tanging paraan para makatakas. Bakit ako? Nanginginig na tanong niya. Dahil pareho tayo, sagot ni Nathaniel.
Pareho tayong sinaktan. Pareho tayong niloko. Ikaw, kailangan mo ng paraan para makapagsimula ulit. Ako, kailangan ko ng solusyon sa problema ko. This is a mutually beneficial arrangement. Binuklat ni Nathaniel ang mga pahina ng kontrata. Ipinapakita ang mga tsaokwan. Nandoon lahat. Ang halaga. Ang mga responsibilidad. Ang pinakamahalagang kondisyon. Bawal magkaroon ng totoong nararamdaman. Napaupo si Juliana. Tumingin siya sa kontrata. Pagkatapos ay sa mukha ni Nathaniel. Naalala niya ang nangisi ni Michelle. Ang pag-iwas ng tingin ni Brian. Ang puso niya ay durog na. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Siguro, tama si Nathaniel. Panahon na para maging praktikal. Kinuha niya ang ballpen na inalok nito. Ang kamay niya ay nanginginig. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama mismo sa papel. Bahagyang nagpamantsa sa tinta. Pumirma siya. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Nathaniel. Ang mga mata ay wala ng buhay. Ano ang unang hakbang, sir? Pinagmasdan ni Nathaniel si Juliana habang nilalagdaan nito ang kontrata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Isang maliit na mantsa sa tabi ng perpekto at malinis niyang pirma. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. Isang problema na nangangailangan ng solusyon. At si Juliana, sa kabila ng basag niyang puso at magulo niyang sitwasyon, ang pinakaluhikal na solusyon. Ang asset ay nakuha na. Ngayon, oras na para ihanda ito. Tumayo ka. Malamig niyang utos. May pupuntahan tayo. Walang tanong na sumunod si Juliana. Ang mga mata nito ay blangko na para bang isang manika na nawalan ng kaluluwa. Mas mabuti na to, isip ni Nathaniel. Mas madali kapag walang emosyon, mas malinis. Ang unang hinto nila ay isang high-end boutique na pagmamay-ari ng isa sa mga kakilala niya. Sinalubong sila ng manager na may malawak na ngiti. Sir Nathaniel, welcome. Asikasuhin mo siya, sabi ni Nathaniel. Itinuturo si Juliana na nakatayo sa likod niya. Suot pa rin ang luma nitong damit. Ibigay mo lahat ng kailangan niya. Damit, sapatos, bag, everything. I want her to look presentable. Naiwan si Juliana sa mga sales lady habang si Nathaniel ay naupo sa isang plush na sofa sa isang sulok, nagbukas ng kanyang cellphone para tingnan ang mga email. Trabaho. Iyon ang mahalaga. Iyon ang totoo. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya ang paggalaw. Nakikita niya si Juliana na nahihiyang hawakan ang mga damit na gawa sa seda at mamahaling tela. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito habang tinitingnan ang mga presyo. Maya-maya pa, lumabas ito mula sa fitting room, suot ang isang simpleng emerald green na bestida. Sakto lang ang lapat nito sa kanyang katawan at biglang lumabas ang kulay sa maputla niyang balat. Napatingala si Nathaniel mula sa kanyang cellphone. Sa isang saglit, natigil ang kalkulasyon sa kanyang utak. Ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ay hindi na ang babaeng umiiyak na nakita niya sa kalsada. May kakaibang dignidad na biglang lumitaw sa tindig nito. Okay na ba to, sir? Tanong ni Juliana. Ang boses ay mahina pa rin. Tumangulang si Nathaniel. Mabilis na ibinalik ang atensyon sa cellphone. Kunin niyo na lahat. Isama niyo na rin ang alahas. Ipadala niyo ang bill sa opisina ko. Pagkatapos ng makeover, dumiretso sila sa isang mamahaling salon. Habang inaayusan ang buhok at makeup ni Juliana, nanatili si Nathaniel sa loob ng kotse, kausap ang kanyang ina sa telepono. Nasaan ka, Nathaniel? Magsisimula na ang party ng kumpanya. Boses ng kanyang ina, si Doña Elvira. Papunta na ako, ma, at may ipapakilala ako sa inyo. Kalmado niyang sagot. Sino na namang babae yan? Siguraduhin mong hindi isa sa mga panandalian mo lang. May diin sa huling salita. She's different, ma. You'll see. Ibinaba niya ang tawag. Nang bumalik si Juliana sa kotse, muli siyang natigilan. Ang simple niyang ganda
ay mas lalong lumitaw. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng paglaban sa mga mata nito. Hindi na ito blangko. Saan tayo pupunta? Tanong nito. Sa isang party, sagot niya habang sinisimulan ang pagmamaneho. Ang unang pagsubok mo. Habang nasa biyahe, binigyan niya ito ng mga alituntunin. Hahawakan mo ang braso ko. Tatawa ka sa mga sasabihin ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, ipakita mong mahal na mahal mo ako. Paano? Isipin mo na lang na umaarte ka sa isang pelikula. Sabi niya, hinawakan niya ang kamay nito para ipakita kung paano dapat. Ngunit sa pagdikit ng kanilang mga balat, may naramdaman siyang kakaibang kuryente. Mabilis niyang binitawan. Static lang siguro. Pagdating nila sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Naramdaman ni Nathaniel ang panginginig ng kamay ni Juliana na nakakapit sa braso niya. Relax, bulong niya. Just follow my lead. Iginya niya ito sa gitna ng bulwagan. Bumabati sa mga business partners at mga empleyado. Ipinakilala niya si Juliana sa lahat. This is Juliana, my girlfriend. At sa bawat pagpapakilala, nakikita ni Nathaniel kung paano unti-unting tumataas ang noo ni Juliana, kung paano unti-unting bumabalik ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Magaling siyang umarte, perpekto para sa papel. Magaling siyang umarte, perpekto para sa papel na ito, hanggang sa nakita nila ang dalawang taong sadyang hinahanap ng kanyang mga mata. Si Brian at Michelle. Nakatayo sila malapit sa isang table. May hawak na mga kopita ng champagne. Nakita ni Brian si Juliana. Ang kopitang hawak nito ay halos mabitawan. Ang kanyang muka ay nagpakita ng purong pagkagulat na mabilis na sinundan ng hindi maipaliwanag na emosyon. Pagseselos? O pagkainis dahil ang babaeng winasak niya ay nakatayo ngayon sa tabi ng isang mas makapangyarihang lalaki? Ngumisi si Nathaniel sa sarili. Unang round, panalo siya. Si Michelle naman, nang makita ang pagbabago sa reaksyon ni Brian, ay sinundan ng tingin nito. Ang pekeng ng pekeng ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita niya si Juliana na nakasuot ng damit na marahil ay katumbas ng isang taon niyang sahod. Ang kanyang mga mata ay nanliit, pununo ng inggit at galit. Huwag kang bibitaw, bulong ni Nathaniel kay Juliana. At nagsimula silang maglakad papalapit sa direksyon ng dalawa. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Juliana sa kanyang braso. Isang senyales ng kaba, pero hindi ito umatras. Magaling. Brian, good evening. Bati ni Nathaniel. Ang boses ay malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Pilit nang ngumiti si Brian. Sir Nathaniel, good evening po. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito. I wouldn't miss my company's anniversary party for the world, sagot ni Nathaniel, bago dahan-dahang ibinaling ang tingin kay Juliana. At syempre, hindi ko pwedeng hindi isama ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang titig ni Brian ay napako kay Juliana, na nanatiling tahimik sa tabi ni Nathaniel. Ang mukha ay kalmado, pero ang mga mata ay may apoy. Si Michelle, na hindi sanay na hindi pinapansin, ang siyang bumasag sa tensyon. Well, what a surprise. Juliana, tama ba? Sabi nito. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Ang bilis mo namang makahanap ng kapalit. O dapat bang sabihin kong nakajackpot ka? Bago pa man makasagot si Juliana, nagsalita na si Nathaniel. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, pero ang kanyang boses ay bumaba ng ilang oktaba, naging malamig at may bigat. Excuse me? Sabi niya, diretsong nakatingin kay Michelle. Sino ka? Natigilan si Michelle, halatang nasakta ng ego nito. I'm Michelle. Pamangkin po ako ni Mr. Tan, ang general manager. Ah, I see, sabi ni Nathaniel. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Juliana. Hinila ito palapit sa kanya.
Isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. Just a piece of advice, Michelle. Sa susunod na kakausapin mo ang babaeng pakakasalan ko, siguraduhin mong may respeto ang tono mo. Napaawang ang bibig ni Michelle. Maging si Brian ay nanlaki ang mga mata. Ang salitang pakakasalan ay parang bombang sumabog sa pagitan nilang apat. Be careful how you talk to my future wife. Pag-uulit ni Nathaniel, dahan-dahan at may diin sa bawat salita. Iniwan niyang tulala ang dalawa. Naglakad sila palayo ni Juliana, pero bago sila tuluyang makalayo, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Akala niya ay dahil sa takot o galit. Ngunit nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang maliit, halos hindi mahahalata, ng ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Ang kislap sa mga mata nito ay bumalik, mas maliwanag kaysa kanina. Mukhang ang transaksyong ito ay magiging mas interesante kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi nagtagal. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Elvira de la Vega. Nakatayo ito na parang isang reyna, matikas at elegante sa suot nitong gown. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila, partikular na sa kamay ni Juliana na nakakapit sa braso niya. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina ay hindi nagpapakita ng saya o pag-aproba. Ito ay puno ng pagdududa at matalas na pagsisiyasat. Dahan-dahan itong nagsimulang maglakad, papalapit sa kanila. Naramdaman ni Nathaniel ang muling pagtense ng katawan ni Juliana. Ang unang digmaan ay tapos na. Ngunit ang pinakamalaking laban para sa gabing iyon ay paparating pa lamang. Ang mansyon ng mga De la Vega ay hindi isang tahanan. Isa itong palasyo na gawa sa malamig na marmol at matataas na kisame kung saan ang bawat yabag mo ay umaalingingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Para kay Juliana, ito ay isang mas maganda at mas malaking kulungan. Kinabukasan matapos ang party, ipinatawag siya ni Doña Elvira, ang ina ni Nathaniel. Nagkita sila sa veranda, kung saan tanaw ang perpektong inalagaang hardin. Ang ginang ay may tindig ng isang reyna, at ang mga mata nito ay kasing talas ng isang agila habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Maupo ka, Hiya, sabi nito, kahit na ang tono ay hindi nag-aanyaya. Naupo si Juliana, ramdam ang bawat titig nito na parang karayom. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, panimula ni Doña Elvira habang hinahalo ang kanyang tsa. Alam kong hindi mo kasintahan ng anak ko at alam kong meron kayong kasunduan. Nanlamig ang buong katawan ni Juliana. Paano? Huwag kang magulat, patuloy ng ginang. Kilala ko si Nathaniel. Hindi siya marunong magmahal. Ang alam lang niya ay kung paano pumasok sa mga transaksyon. At ikaw, Hija, isa ka lang sa mga transaksyon niya. Ang tanong ko ay, magkano? Naramdaman ni Juliana ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang mga salita ay parang sampal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero anong sasabihin niya? Na totoo ang lahat ng iyon? Hindi po ako masamang tao, ma'am. Iyon na lang ang nanginginig niyang nasabi. Isang maliit na tawa ang kumawala sa ina ni Nathaniel. Lahat sila, iyan ang sinasabi. Pero sa huli, pera pa rin ang habol. Isang payo lang, Juliana. Huwag mong subukang lokohin ang sarili mo na mahuhulog sa iyo ang anak ko. Dahil sa oras na makuha na niya ang gusto niya, ang tagapagmana, itatapon ka rin niya na parang basura. Tumayo na si Doña Elvira at iniwan si Juliana na mag-isa sa veranda. Dala ang mga salitang mas masakit pa sa lason. Buong araw, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib at pagod ng katawan, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Gabi na nang bumuhos ang isang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Habang papunta sa kusina para uminom ng tubig, bigla na lang siyang nanghina. Ang init ng kanyang noo
ay hindi normal. Bago pa siya makahingi ng tulong, nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. May mga boses, may mga anino. May naramdaman siyang malamig na tela sa kanyang noo. May mga kamay na maingat na nag-aangat sa kanya, buhat-buhat. Sa gitna ng kanyang panaginip o marahil ay lagnat, nakita niya ang mukha ni Brian. Ang sakit ay bumalik. Bakit? Bulong niya sa kawalan. Paulit-ulit. May naririnig siyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan, pero hindi niya ito masagot. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata. Ang ulan sa labas ay mahina na lang. Ang liwanag mula sa isang maliit na lampshade, ang tanging ilaw sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon. At natigilan siya. Si Nathaniel, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang sleeves ng kanyang polo ay nakatupi hanggang siko. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. At sa mukha niya, may bakas ng pagod at pag-aalala. Gising ka na, sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. May halong ginhawa. Sinubukan ni Juliana na bumangon. Anong nangyari? Hinimatay ka. Mataas ang lagnat mo. Sagot ni Nathaniel. Inaabutan siya ng isang basong tubig. Sinabi ng doktor na dahil sa stress at pagod. Bakit? Bakit ka nandito? Mahinang tanong niya. Tumingin si Nathaniel sa labas ng bintana, sa pumapatak na ulan. Hindi kita pwedeng iwanan. Salamat, sabi ni Juliana. Sa isang sandali, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Isang komportableng katahimikan. Narinig kitang nagsasalita kanina. Biglang sabi ni Nathaniel, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Tinatawag mo ang pangalan niya. Napayuko si Juliana. Nahiya. Hindi madaling kalimutan ang sakit ng pagkakanulo, patuloy ni Nathaniel. At sa pagkakataong yon, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay wala ng pader. Ang nakita ni Juliana ay isang kalungkutan na kasing lalim ng sa kanya. May minahal din ako dati. Pag-amin nito. Akala ko siya na. Ibinigay ko ang lahat. Pero isang araw, iniwan niya ako. Sumama siya sa isang lalaking mas mayaman. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ang tiwala. Lahat yan nabibili ng pera. Ngayon, naintindihan na ni Juliana. Ang lamig, ang kontrata, ang pader na binuo nito sa paligid ng kanyang puso. Ito pala ang dahilan. Kaya ayoko nang magmahal ulit. Pagtatapos nito, isang beses lang akong nagkamali. Hindi na mauulit. Hindi alam ni Juliana kung anong sasabihin. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Nathaniel na nakapatong sa kama. Nagulat ito sa ginawa niya, pero hindi nito binawi ang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang CEO at ang babaeng binayaran. Hindi sila dalawang taong nasa isang kontrata. Sila ay dalawang taong parehong winasak ng pag-ibig. Nagpatuloy ang pagpatak ng ulan sa labas, pero sa loob ng kwarto, sa gitna ng mga lihim na ibinunyag, may isang bagay na nagsimulang humilom. Biglang nagring ang cellphone ni Nathaniel. Sinisira ang katahimikan. Kinuha niya ito at nakita ni Juliana ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang dating lambot sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng matalas at mapanganib na kislap. Ano? Sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses ay muling naging malamig at may awtoridad. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Nakinig ito sandali at pagkatapos ay tumayo. Sige, bantayan mo siya. Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang tawag. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Juliana. Tumingin si Nathaniel sa kanya at ang pader sa pagitan nila ay muling bumalik, mas mataas at mas matibay. Ang ex-boyfriend mo, sabi nito. Ang bawat salita ay may diin. Sinusubukan niyang pasukin ang ilang confidential financial files ng kumpanya.
Ang pag-aalala ni Nathaniel para kay Juliana ay mabilis na napalitan ng nagyayelong galit. Si Brian, hindi lang nito sinaktan ng babaeng nasa ilalim ng kanyang proteksyon ngayon, kundi may lakas pa ito ng loob na subukang nakawan ang kanyang kumpanya. Isang tanga, at ang mga tanga ay kailangang turuan ng leksyon. Manatili ka lang dito at magpagaling, sabi niya kay Juliana. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ako na ang bahala dito. Bago pa man makasagot si Juliana, lumabas na siya ng kwarto. Kinabukasan, maaga siya nang pumasok sa opisina at kinausap ang kanyang security team. Sa loob lang ng ilang oras, hawak na niya ang ebidensya ng tangkang pagnanakaw ni Brian. Hindi pa ito nakakakuha ng anumang mahalagang impormasyon, pero ang intensyon ay malinaw na. Hindi muna kumilos si Nathaniel. Hinayaan niya si Brian na mag-isip na ligtas ito. Sa halip, itinuon niya ang kanyang atensyon sa isang mas malaking event, isang charity ball na inorganisa ng isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Isang perpektong lugar para ipakita ulit sa lahat kung gaano kaseryoso ang relasyon nila ni Juliana. Nang dumating ang gabi ng charity ball, si Juliana ay ganap ng magaling. Suot nito ang isang navy blue gown na bumagay sa kulay ng kanyang mga mata. Habang bumababa ito sa grand staircase ng mansyon, hindi napigilan ni Nathaniel na mapatitig. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. "You look beautiful," sabi niya. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas, hindi pinag-isipan. Nakita niya ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Juliana. Salamat. Sa party, gumanap sila bilang perpektong magkasintahan. Ngumiti sila. Nag-usap. Sumayaw. At sa bawat sandali, nararamdaman ni Nathaniel ang unti-unting pagbabago. Ang pagkakahawak niya sa baywang ni Juliana ay hindi na para lang sa pag-arte. Ang mga pagtitig niya ay tumatagal ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Ngunit ang pekeng paraiso nila ay biglang ginulo. Mula sa kumpol ng mga tao, lumitaw si Brian at Michelle. Si Michelle ay nakasuot ng isang mapulang bestida. Halatang gustong agawin ang atensyon ng lahat. Nagkatinginan sila ni Juliana. Isang mabilis na sulyap lang, pero nagkakaintindihan na sila. Oras na para umarte ulit. Ngumiti si Nathaniel at inakbayan si Juliana. Mukhang may mga bisita tayong hindi inaasahan, bulong niya. Lalampasan na sana nila ang dalawa nang biglang humawak si Michelle sa kanyang braso. Ang muka ay nagpapakita ng sakit. Aaray. Lumingon ang lahat sa kanila. "Michelle, anong nangyayari sa'yo?" Kunwaring nag-aalalang tanong ni Brian. "Nahihilo ako, Brian. Bigla na lang," sabi ni Michelle. Bago ito biglang hinimatay sa mga bisig ni Brian, nagsimula ang bulungan. Isang eksena. Iyon mismo ang gusto ni Michelle. Mabilis na isinakay ni Brian si Michelle sa isang silya. Maya-maya pa dahan-dahang nagising si Michelle. Uminom ito ng tubig at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Ang mga mata ay puno ng pekeng luha. "Pasensya na kayo sa abala," sabi nito. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Tumingin ito kay Brian ng may pagmamahal. "Napapagod lang siguro ako. O baka dahil sa paglilihi." Katahimikan. Ang salitang paglilihi ay parang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Tumingin si Michelle ng diretso kay Juliana. Isang matagumpay na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magiging tatay ka na, Brian." Parang isang malakas na sampal ang balita para kay Juliana. Nakita ni Nathaniel ang biglaang pamumutla nito. Ang sakit ay bumalik sa kanyang mga mata. Si Brian naman ay niyakap si Michelle, ginagampanan ang papel ng isang responsableng ama. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Nathaniel, puno ng paghamon. Para bang sinasabi nito, "Akin pa rin siya. Ako pa rin ang may kakayahang saktan siya." Naramdaman ni Nathaniel ang pag-igting ng kanyang mga panga. Sa halip na magalit o magpakita ng pagkatalo, hinawakan ni Nathaniel nang mahigpit ang kamay ni Juliana. Itinaas niya ito
ng bahagya. "Well, congratulations," sabi ni Nathaniel. Ang boses ay kalmado, pero may yelo. "It's always a good thing to finally settle down and take care of your leftovers." Ang insulto ay malinaw. Namula ang mukha ni Brian sa galit. Hinila na ni Nathaniel si Juliana palayo sa eksena. Ngunit alam niyang ang pinsala ay nagawa na. Ang bulong-bulungan ay nagsimula na. At alam niya kung sino ang pinakaapektado dito. Pag-uwi nila sa mansyon, sinalubong sila ni Doña Elvira. Ang mukha nito ay kasing dilim ng gabi. "Nakarating na sa akin ang balita," sabi nito. Ang tingin ay nakapako kay Juliana. "Buntis ang babae ng ex-boyfriend mo. Anong klaseng gulo ito?" "Ma, it's not her fault," depensa ni Nathaniel. "Hindi niya kasalanan." Tumaas ang boses ng kanyang ina. "Pero dala-dala niya ang gulo. Sinasabi ko na nga ba, Nathaniel, ang babaeng yan ay magdadala lang ng iskandalo sa pamilya natin. Habang may kaugnayan pa siya sa lalaking iyon, hindi siya karapat-dapat na maging isang De La Vega." "Hindi niyo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi," putol ni Doña Elvira. "Ang gusto ko lang ay isang malinis na tagapagmana para sa pamilyang ito. Hindi isang pamana na nababalot sa dumi ng nakaraan ng iba. Itigil mo na ang kahibangan na ito, Nathaniel. Ang babaeng yan ay magdadala lang ng gulo." Nakatayo lang si Juliana sa isang tabi. Hindi makapagsalita. Habang pinakikinggan ng lahat, narinig niya ang bawat salita, bawat akusasyon. Narinig niya ang sigawan ni Nathaniel at ng ina nito. At sa gitna ng ingay, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na katotohanan. Isa lang siyang gulo, isang problema, isang transaksyon na nagkamali. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Si Doña Elvira ay hindi na siya kinakausap. Tanging matatalim na tingin lang ang ipinupukol sa kanya. Si Nathaniel naman ay laging abala sa trabaho. Sinusubukang ayusin ang gulong ginawa ni Brian at ang epekto ng iskandalo sa kanilang pamilya. Naiwan si Juliana na mag-isa sa malawak na mansyon. Pakiramdam niya ay mas bilanggo pa siya kaysa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso, ang umaasa. Naaalala niya ang gabi kung kailan inalagaan siya ni Nathaniel. Naaalala niya ang pag-amin nito tungkol sa kanyang nakaraan. Alam niyang sa likod ng malamig na pader na yon, may isang taong nasaktan din. Isang taong marahil ay natututo ng magtiwala ulit. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, lumapit si Nathaniel. May dala itong isang maliit na kahon. "Para sa'yo," sabi nito. Iniabot sa kanya. Binuksan niya ito. Isang simpleng silver na kwintas na may maliit na J pendant. Simple pero elegante. "Nathaniel, hindi mo kailangang gawin to." "Gusto ko," sabi nito. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang totoong ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting hindi para sa publiko. Para kahit paano, gumaan ang pakiramdam mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa paligid ng puso ni Juliana ay gumuho. Naramdaman niya ang init, ang kilig, ang pag-asa. Marahil posible palang maging totoo ang lahat ng ito. Marahil hindi lang ito tungkol sa kontrata. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis ding winasak ng isang bagyo. Kinagabihan, habang pababa siya para maghapunan, hinarang siya ni Doña Elvira sa paanan ng hagdanan. Ang mukha nito ay hindi maipinta, mas madilim kaysa dati. Hawak nito ang isang cellphone. "May kailangan kang pakinggan," sabi ng ginang. Ang boses ay puno ng galit. Pinindot nito ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng cellphone. Ang boses niya. "Oo naman, 10 milyon yon. Ano ka ba? Konting tiis lang to. Kapag nakuha ko na ang pera, babalikan ko si Brian. Mahal ko pa rin siya, alam mo yan. Ginagamit ko lang si Nathaniel." Natigilan si Juliana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Saan nanggaling ang recording na yon? Kailan niya sinabi ang mga iyon? Imposible.
Isang kaibigan ni Michelle ang nagpadala niyan sa akin. Sabi ni Doña Elvira, ang mga mata ay nag-aapoy. Isang recording ng pag-uusap niyo ng kaibigan mo. Ahas ka. Isa kang manggagamit. Hindi po totoo yan. Hindi ko po sinabi yan. Pagtanggi ni Juliana, nanginginig ang buong katawan. Isa itong patibong. Ang boses ay sa kanya, pero ang mga salita, tila pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang pag-uusap. Sakto namang dumating si Nathaniel mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang komprontasyon. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Pakinggan mo to, Nathaniel. Sabi ni Doña Elvira, muling pinatugtog ang recording. Pakinggan mo ang katotohanan tungkol sa babaeng pinagkakatiwalaan mo. Napako si Nathaniel sa kanyang kinatatayuan habang pinapakinggan ang bawat salita. Nakita ni Juliana ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang bahagyang lambot na nakita niya sa hardin kanina ay naglaho, napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang lamig na mas masakit pa sa yelo. Ang pader ay muling bumalik. Mas mataas, mas matibay. Nathaniel, hindi totoo yan, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Juliana, lumuluhana. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay blangko. Ngunit sa ilalim nito, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagkadismaya. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang multo ng babaeng nanloko sa kanya dati, ay bumalik para hanapin siya. At sa pagkakataong ito, ang multong iyon ay may mukha ni Juliana. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagalit. Sa halip, nagsalita ito sa isang mahinahon, ngunit nakamamatay na tono. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi nito. Pera lang ba talaga ang habol mo? Ang tanong ay parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng pagod, biglang bumuhos. Napagod na siyang magpaliwanag. Napagod na siyang ipagtanggol ang sarili. Kung ito ang gusto nilang paniwalaan, kung ito ang tingin niya sa kanya, ano pa ang silbi ng paglaban? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nathaniel. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, sagot niya. Ang boses ay basag, ngunit may diin. Pera lang, tama ka. Hinintay niya ang reaksyon nito. Isang mura, isang sigaw, pero wala. Sa halip, kinuha nito ang isang dokumento mula sa briefcase nito, ang kopya ng kanilang kontrata. Inihagis niya ito sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ang mga pahina ay kumalat. Ito lang naman ang gusto mong marinig, di ba? Dagdag ni Juliana, ang bawat salita ay puno ng sakit. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdanan, pabalik sa kanyang kwarto. Bawat hakbang ay isang pagtortura. Ang narinig lang niya ay ang nakabibinging katahimikan na iniwan niya sa ibaba. Ang katahimikan ng isang pusong muling nabasag. Oh, pera lang. Tama ka. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Nathaniel, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Matapos tumalikod ni Juliana at umakyat sa hagdanan, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa mga papel ng kontratang nakakalat sa sahig. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng tagumpay mula sa kanyang ina. Sinabi ko na sa'yo, anak, sabi ni Doña Elvira, marahang tinapik ang kanyang balikat. Pare-pareho lang sila. Mabuti at nalaman natin bago pa mahuli ang lahat. Hindi sumagot si Nathaniel. Pumasok siya sa kanyang study. Kinuha ang pinakamahal na bote ng whiskey at nagsalin sa isang baso. Nilagok niya ito ng isang beses. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, pero hindi nito kayang alisin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Nagsalin ulit siya. Pera lang ba talaga? Ang tanong ay bumalik. Naalala niya ang mukha ni Juliana nang sabihin iyon. May luha sa mga mata nito, pero mayroon ding
pagkasuko, na para bang pagod na itong lumaban. Pero ang boses sa recording, malinaw. Malinaw na malinaw. Iyon ang ebidensya. At si Nathaniel ay isang taong naniniwala sa ebidensya. Sa facts, sa itim at puti. Ang pag-ibig, ang tiwala. Lahat yan nabibili ng pera. Yun ang leksyong natutunan niya noon. At ngayon, ipinapaalala lang sa kanya ulit ng tadhana. Ang sakit ay pamilyar. Ang pagkadismaya ay pamilyar. Pero bakit ngayon? Parang mas doble ang sakit. Tinungga niya ulit ang alak. Lumabas siya sa balkonahin ng kanyang study. Hinahayaang dampian ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang mukha. Mula doon, tanaw niya ang bintana ng kwarto ni Juliana. Madilim. Walang ilaw. Naalala niya ang gabi ng bagyo. Ang paraan ng pag-aalaga niya dito. Ang pag-amin niya tungkol sa kanyang nakaraan. Ang paghawak nito sa kanyang kamay. Totoo ba ang lahat ng iyon? O bahagi lang ng isang napakagaling na pag-arte? Napatingin siya sa ibaba. Nakita niya ang kanyang ina, nakausap ang isa sa mga katulong, may itinuturo. Nagsimulang makaramdam ng pagdududa si Nathaniel. Masyadong perpekto ang tiyempo ng lahat. Pumasok siya sa loob at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang security head. "Mark, I'm sending you a voice file," sabi niya. "I want you to analyze it. Every single detail. Gusto kong malaman kung authentic ba o edited. I need the result in 1 hour." Habang naghihintay, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa loob ng kanyang study na parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Ang kanyang isip ay isang battlefield. Ang lohika ay nagsasabing niloko siya. Pero may isang maliit na boses sa kanyang puso na nagsasabing may mali. Ang boses na yon ay ang boses na naramdaman niya noong una niyang makita si Juliana sa emerald green na bestida. Ang boses na narinig niya nang makita niya itong ngumiti pagkatapos nilang ipahiya si Brian. Ang boses na nagtulak sa kanya na alagaan ito noong gabing may lagnat ito. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina sa study. May dala itong isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Nathaniel, nakita ito ng katulong sa kwarto niya," sabi nito. Mukhang nag-iimpake na siya. Ipinatong nito sa mesa ang singsing, ang peking engagement ring na ibinigay niya kay Juliana. Sa tabi nito ay isang nakatiklop na papel. Binuksan ito ni Nathaniel. 2 pangungusap lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Juliana. "Salamat sa lahat. Tapos na ang kontrata." Parang isang suntok sa sikmura ang nabasa niya. Tapos na. Ganoon lang kadali. Isinantabi niya ang singsing at ang sulat. Tumakbo siya palabas ng study, paakyat ng hagdanan. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang alam lang niya ay kailangan niyang pigilan ito. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Juliana. Walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga damit na binili niya para dito ay nakatiklop sa ibabaw ng upuan. Ang kwarto ay malinis at walang bakas na may nakatira doon maliban sa isang bagay. Ang amoy nito. Ang banayad na amoy ng banila na naiwan sa hangin. Nilibot niya ang paningin. Wala na. Umalis na ito. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagkakanulo ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon. Ang takot ng pagkawala. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Mark. "Sir," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "The file you sent, it's heavily edited. Halatang pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang sources para mabuo ang mga pangungusap na yon. It's fake, sir. 100% fake." Napapikit si Nathaniel. Huli na. "And sir, may isa pa," dagdag ni Mark. "May problema. I checked the security footage from the main gate. May sumusunod na van kay Ma'am Juliana mula pa kaninang umalis siya." Ang bawat salita ni Mark ay parang isang dagundong sa pandinig ni Nathaniel. Fake! 100% fake.
May sumusunod na van. Ang malamig na takot ay biglang bumalot sa kanya. Mas matindi kaysa sa naramdaman niyang galit kanina. Isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. At dahil sa pagkakamaling iyon, si Juliana ngayon ang nasa panganib. "Track the van now, Mark. I want its location in 2 minutes." Sigaw niya sa telepono habang tumatakbo na palabas ng mansyon. "On it, sir. And sir, the van is registered under a dummy corporation. Pero nung tinrace ko ang funding, it leads back to Brian Sandoval." Napamura si Nathaniel ng malakas. Si Brian, ang desperadong tanga. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng pinakamabilis niyang sasakyan at pinaharurot ito palabas ng gate. Ang isip ay lumilipad. Pinagsisihan niya ang bawat segundong nagduda siya. Ang bawat salitang binitawan niya. Ang pagiging duwag niya na harapin ang posibilidad na baka, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, ay totoo na ang nararamdaman niya. Samantala, si Juliana ay nakasakay sa isang taxi, walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malaking kawalan. Papunta siya sa bahay ng kanyang pinsan sa probinsya. Iyon lang ang tanging lugar na naisip niyang matatatakbuhan. Habang nasa isang madilim na bahagi ng highway, biglang may isang puting van na humarang sa kanilang daan. Napapreno ng malakas ang taxi driver. Bago pa man sila makapag-react, 2 lalaking nakamaskara ang bumaba mula sa van. Sinira ng mga ito ang bintana ng taxi. Hinila si Juliana palabas sa gitna ng kanyang mga sigaw. Ipinasok siya sa loob ng van, tinakpan ang kanyang bibig, at tinalian ang kanyang mga kamay. Ang huli niyang nakita, bago ipiniring ang kanyang mga mata, ay ang takot sa mukha ng taxi driver habang pinapalayas ito. Nang imulat ni Juliana ang kanyang mga mata, nasa isang maalikabok at abandonadong warehouse siya. Nakatali sa isang upuan. Mula sa dilim, 2 anino ang lumitaw, si Brian at Michelle. "Nagustuhan mo ba ang munti naming sorpresa?" sabi ni Michelle. Ang ngiti ay parang sa isang demonyo. "Brian, anong ibig sabihin nito? Pakawalan niyo ako!" sigaw ni Juliana. Lumapit si Brian. Ang muka ay puno ng galit at desperasyon. "Kasalanan mo to lahat. Simula nang dumating niyang De La Vega, na yan, nagsimula nang masira ang buhay ko. Nalaman ng management ang ginawa ko. Malapit na nila akong tanggalin." "So ito ang solusyon mo? Ang kidnapin ako?" Hindi makapaniwalang tanong ni Juliana. "Baliw na ba kayo?" "Hindi ito kidnapping, querida," sabat ni Michelle. Hinahaplos ang buhok ni Juliana na parang isang alagang hayop. "Ito ay isang business negotiation. Tatawagan natin ang mahal mong si Nathaniel. Hihingi tayo ng ransom. Sigurado akong magbabayad siya ng malaki para sa future wife. At kapag nakuha na namin ang pera, aalis na kami ng bansa." "At isa pa," dagdag ni Michelle, biglang hinablot ng mahigpit ang buhok ni Juliana. "Para ipamukha sa'yo na kahit anong gawin mo, sa huli, ako pa rin ang panalo." Doon naintindihan ni Juliana ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa inggit. Sa galit ni Michelle na hindi nito kayang tanggapin na may isang taong mas hihigit pa sa kanya. "Hindi buntis si Michelle, di ba?" tanong ni Juliana, nakatingin kay Brian. "At ang recording, lahat yun, gawa-gawa niyo lang." Hindi nakasagot si Brian. Iyon na ang kumpirmasyon. Sa labas, ang sasakyan ni Nathaniel ay humarurot at huminto may ilang metro ang layo mula sa warehouse. Natanggap na niya ang lokasyon mula kay Mark. Tinawagan na rin niya ang pulis, ngunit hindi na siya makapaghintay. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Juliana. Sinipa niya ng buong lakas ang kinakalawang na pinto ng warehouse. Bumukas ito ng may malakas na kalabog. Natigilan ang lahat sa loob. "Nathaniel!" sigaw ni Juliana. "Bitawan niyo siya," sabi ni Nathaniel. Ang boses ay kalmado.
ngunit puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Brian, na ngayon ay nanginginig sa takot at hawak ang isang baril. Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Brian. Itinutok ang baril kay Nathaniel. "Brian, ibaba mo yan," sabi ni Nathaniel. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. "Huwag mong gawing mas malala ang sitwasyon. Kasalanan mo to," sigaw ni Brian. Ang pag-iisip ay halatang wala na sa kontrol. Nagaw mo si siya. Sinira mo ang buhay ko." Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Nathaniel, sinamantala ni Juliana ang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang upuan, dahilan para matumba ito at makagawa ng ingay. Sa pagkataranta, napalingon si Brian kay Juliana. Nakita niya ito bilang isang banta. Itinutok niya ang baril sa kanya. "Juliana!" Isang sigaw ang narinig. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Tumakbo si Nathaniel, hindi papalayo, kundi papunta kay Juliana. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Napapikit si Juliana, naghihintay sa sakit. Pero wala siyang naramdaman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang likod ni Nathaniel. Nakatayo ito sa pagitan niya at ng baril na parang isang pader. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumuhod. Nakita ni Juliana ang mantsa ng dugo na unti-unting kumakalat sa puting polo nito, sa bandang balikat. "Nathaniel!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng takot. Bago ito tuluyang bumagsak, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. "Sorry, patawarin mo ako." At nawalan ito ng malay. Sa parehong sandali, ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Si Brian at Michelle ay nataranta. Pero hindi na sila pinansin ni Juliana. Ginamit niya ang natitirang lakas para makawala sa pagkakagapos. Gumapang siya palapit kay Nathaniel. Inangat niya ang ulo nito at inihiga sa kanyang mga kandungan. Ang dugo nito ay dumadaloy sa kanyang mga kamay. "Nathaniel, gumising ka! Huwag mo akong iwan!" Sigaw niya. Humahagulgol. Pumasok ang mga pulis. Hinuli si Brian at Michelle. Ngunit ang tanging nakikita ni Juliana ay ang mukha ng lalaking sumugal ng sarili niyang buhay para iligtas siya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ambulansya at ang sarili niyang mga hikbi na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang puting pasilyo ng ospital ay naging saksi sa walang katapusang pag-aalala ni Juliana. Hindi siya umalis sa tabi ng pintuan ng operating room. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang amoy ng dugo ni Nathaniel ay nananatili pa rin sa kanyang mga kamay. Isang malagim na paalala ng nangyari. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, halos hindi na siya makahinga. "The surgery was a success," sabi ng doktor. "Mabuti na lang at hindi tumama sa anumang vital organs. He lost a lot of blood, but he's stable. Kailangan lang niya ng pahinga." Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Juliana. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang mga tuhod ay nanginginig sa sobrang ginhawa. Inilipat si Nathaniel sa isang private room. Doon, sa tabi ng kanyang kama, nagbantay si Juliana. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na humawak sa kanya para tulungan siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa kalsada. Pinagmasdan niya ang natutulog nitong mukha na ngayon ay payapa ngunit maputla. Ang mga pader na laging nakapalibot dito ay tila gumuho at ang nakikita na lang niya ay isang lalaking nangangailangan din ng kalinga. "Bakit mo ginawa yun, Nathaniel?" Bulong niya habang hinahaplos ang kamay nito. "Hindi ka dapat nagsakripisyo para sa akin. Isa lang akong transaksyon." Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat."
Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Ang tanging gusto niya ay ang makita itong magmulat ng mga mata. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Doña Elvira. Ang mukha ng ginang ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang dating tindig nito na puno ng pagmamataas ay napalitan ng pag-aalala para sa kanyang anak. May dala itong isang bag ng pagkain. Lumapit ito sa kanya, hindi sa paraan ng pag-uutos, kundi sa paraan ng isang ina. "Hija, kumain ka muna," mahinang sabi nito. "Mula pa kagabi ay wala kang kain." Tumingin lang si Juliana sa kanya. Ang mga mata ay namumugto. Huminga ng malalim si Doña Elvira at naupo sa silya sa kabilang panig ng kama. "Nalaman ko na ang lahat tungkol sa recording, tungkol sa paninirang puri sa'yo. Ako ang may kasalanan, Juliana." Ang boses ng ginang ay nanginginig. Bulag ako sa pag-aalala para kay Nathaniel. Ang nakaraan niya. Nasaktan siya ng husto dati at ayoko lang mangyari ulit iyon. Pero sa kagustuhan kong protektahan siya, ako pa ang naging dahilan kung bakit siya nasa panganib ngayon. Patawarin mo ako, Hija. Nakita ni Juliana ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata ng matandang babae. Ang pader sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng gumuho. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng pag-unawa. Tumayo siya, kumuha ng isang silya at inilapit sa ginang. "Wala na po yon, ma'am," sabi niya, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Doña Elvira. Ang mahalaga po, ligtas si Nathaniel. Sabay silang nagbantay. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang mayaman at ang mahirap. Sila ay dalawang babae na nagmamahal at nag-aalala para sa iisang lalaki. Dapit hapon na nang may maramdaman si Juliana na bahagyang paggalaw sa kamay na hawak niya. Napatingin siya. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Nathaniel. Ang unang hinanap ng mga mata nito ay siya. "Juliana." Ang boses nito ay mahina at paos. "Nandito lang ako." Mabilis niyang sagot. Lumuluha na naman sa sobrang tuwa. "Nandito lang ako." Sinubukan nitong bumangon pero pinigilan siya ng doktor at ng kanyang ina. "Huwag ka munang masyadong gumalaw, anak," sabi ni Doña Elvira. Ngunit hindi inalis ni Nathaniel ang tingin kay Juliana. "Ang van, si Brian, ligtas ka ba?" Tumango si Juliana. "Ligtas ako, dahil sa'yo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nathaniel, isang nangiti ng ginhawa. "I'm sorry," sabi ulit nito. "I'm sorry for doubting you." Nakinig ako sa recording. Naniwala ako sa kanila. Patawarin mo ako, Juliana. I was a fool. Umiling si Juliana. Pinipigilan ng paghikbi. "Naiintindihan ko." "Hindi," sabi ni Nathaniel. Pilit na inaangat ang kamay para hawakan ang kanyang pisngi. "Hindi mo naiintindihan. Noong sandaling malaman kong umalis ka at noong malaman kong nasa panganib ka, walang halaga ang kontrata, walang halaga ang pera. Ang tanging mahalaga ay ikaw." Ang mga salitang yun ay tumagos sa pinakaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang mainit at nag-uumapaw na pakiramdam. Noong nakita kong itinutok niya sa iyo ang baril, pagpapatuloy nito, alam ko na sa sarili ko na handa akong ibigay ang lahat. Handa akong mamatay para sa iyo. Hindi na napigilan ni Juliana ang kanyang mga luha. Yumuko siya at marahang hinalikan ang noo nito. "Mahal kita, Nathaniel," bulong niya. "Mas mahal kita, Juliana," sagot nito. Sa sulok ng kwarto, tahimik na pinapanood ni Doña Elvira ang lahat. May mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang pader na binuo ng kanyang anak sa paligid ng puso nito ay tuluyan ng nabasag. Ilang linggo ang lumipas. Mabilis na nakarecover si Nathaniel. Si Brian at Michelle ay nahaharap na sa mabibigat na kaso at nakakulong.
Ang lahat ay unti-unting bumabalik sa normal. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, sinabi ni Nathaniel na may kailangan silang tapusin. Tapusin? Nagtatakang tanong ni Juliana. Ngumiti si Nathaniel. Oo, may isa pang huling bagay sa kontrata na kailangan nating gawin. Kumuha ito ng isang panyo at marahang ipiniring sa kanyang mga mata. Magtiwala ka sa akin. Dinala siya nito sa sasakyan. Pagkatapos ng isang mahabang biyahe, naramdaman niya ang amoy ng dagat at ang ihip ng sariwang hangin. Inalalayan siya ni Nathaniel na bumaba. Handa ka na ba? Bulong nito sa kanyang tainga. Tumango siya. Dahan-dahang inalis ni Nathaniel ang piring sa kanyang mga mata. Nang imulat ni Juliana ang kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang kulay kahel na kalangitan ng papalubog na araw. Ang sinag nito ay tumatama sa asul na tubig ng dagat na lumilikha ng libu-libong kumikinang na diamante sa ibabaw nito. Nakatayo sila sa isang magandang hardin at sa harap nila may isang modernong bahay na gawa sa salamin at kahoy. Isang bahay na parang pangarap. Ang buong paligid ay napapalibutan ng mga ilaw, mga bulaklak, at may isang maliit na lamesa para sa dalawa na nakaayos sa gitna, naghihintay sa kanila. Nasaan tayo? Namamanghang tanong ni Juliana. Ang ganda dito. Nasa atin tayo. Sagot ni Nathaniel. Hinawakan ng kanyang kamay at iginiya siya palapit sa bahay. Binili ko ang lugar na to. Para sa atin. Para sa magiging pamilya natin. Napatakip si Juliana sa kanyang bibig. Ang mga luha, na ngayon ay luha na ng kaligayahan, ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang interior nito ay simple pero elegante. At mula sa malalaking bintana, tanaw ang walang katapusang karagatan. May isa pa akong gustong ibigay sa'yo, sabi ni Nathaniel. May kinuha itong isang pamilyar na folder mula sa ibabaw ng mesa. Ang folder ng kontrata. Biglang kinabahan si Juliana. Ngumiti si Nathaniel na para bang nabasa niya ang kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala. Inabot nito sa kanya ang isang papel mula sa loob ng folder. Hindi ito ang makapal na kontratang pinirmahan niya noon. Isa lang itong malinis na papel. At sa gitna nito, may nakasulat na tanong sa magandang calligraphy. Will you marry me, Juliana? Napatingin siya kay Nathaniel. Ang lalaking dati may mga matang kasing lamig ng yelo ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may buong pagmamahal at pagsamba. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Alam ko, nagsimula tayo sa isang kasunduan. Panimula nito, ang boses ay puno ng emosyon. Isang kontratang isinulat dahil sa sakit at kawalan ng tiwala. Pero ikaw, Juliana, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili, hindi kinokontrol, at hindi isinusulat sa papel. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang singsing na may kumikinang na diamante ang lumitaw. Isang totoong singsing. Wala nang kontrata, Juliana. Pagpapatuloy nito. Wala nang pagkukunwari. Ito na ang totoo. Gusto kong gugulin ang bawat araw ng buhay ko na pinapatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto kong maging asawa mo, ama ng mga anak mo, at ang lalaking mamahalin ka habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Hindi na napigilan ni Juliana ang kanyang paghikbi. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita sa sobrang kaligayahan. Oo. Sa wakas ay naibulong niya. Oo. Nathaniel, pakakasalan kita. Isinuot ni Nathaniel ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit bago siya hinalikan. Isang halik na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon ngunit na natiling matatag. Makalipas ang ilang taon,
Ang tunog ng maliliit na tawa ang pumuno sa dalampasigan. Pinapanood ni Juliana at Nathaniel ang kanilang 4 na taong gulang na anak na lalaki, si Nathan, habang masaya itong gumagawa ng sandcastle. Ang araw ay muli na namang palubog, nagpipinta sa kalangitan ng parehong kulay kahel na natatandaan ni Juliana noong gabing mag-propose si Nathaniel. Lumapit si Nathaniel mula sa likod ni Juliana at niyakap ito sa baywang. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Masaya ka ba?" tanong nito. Ngumiti si Juliana at ipinatong ang kanyang kamay sa mga kamay ni Nathaniel. "Sobra." Tumingin siya sa kanilang anak pagkatapos sa isa lalaking pinakamamahal niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagsubok, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Isang perpektong sandali ng kapayapaan at kaligayahan. Ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, nagsisimula ito sa isang kontrata, sa mga luha, at sa isang basag na puso. Ngunit ang tunay na pag-ibig, palagi itong makakahanap ng paraan upang ayusin ang lahat.